Ilang barko ba bumangga sa flood control? Binangga daw. Narinig ko na mismo. Binangga daw ng yung flood control po siya. Sabi ko, sabay-sabay, 5,500. Alam nyo, kaya galit na galit yung tao. Kapag malaki lang eh. Pinagmalaki lang eh. Kaya magmula ngayon, lahat ng pagmamalaki, putya, duda na yan. Totoo ba yan? Meron ba talaga yan? Tatlo ang sinisisi ni BBM, basura, climate change, barko. Grabe, no? Nasaan 5,499? Oh, pagbigyan na natin. Nasira yung isa. Eh, yung iba pa. Yung iba nabasa. Drawing lang. Yung 4,000 na yung isa na bangga ng barko, wasak. Yung 4,999 nabasa ng ulan. Drawing lang. Di nasira. Kulang na lang si ni Marcos San Diyos dahil sa baha. Ogag talaga. Paano pa pag mga super typhoon? Hindi po yun eh. Alam niyo po, kung casualties, hindi, wala rin naman pong nakakaligtas eh, kahit Pangulong Duterte. Yun lang yun na ang pagkakaiba po kasi yung visual eh. Nakikita natin bago pa dumating, may mga press conference na nagpapaliwanag kung gaano kalakas tong bagyo, gaano karami yung ulan, sino yung mga masasagasaan, saan kayo dapat pati hanggang barangay level. May nagpapaliwanag na pupunta kayo dito sa ganito. Para nabulaga tayo lahat eh. Hi Miss Sunny, ano reaction nyo sa interview ni PRRD on his reaction on SONA Part 1? Marami na po ako nag-reaction. Una po dyan, sang-ayon po ako doon no, sa sinabi ni PRRD na kaya yung gobyerno, kasi yung murahin mo. Pag ayaw magtrabaho, PI lang ang katapat niya. No? Nakita po natin sa actual yan. Eh. Minura niya yung mga oligarko, nagbayad ng buwis. Minura niya yung oligarko, hindi na tayo siningil. Nagsorry pa. Maraming mura. Ikalawa, ihiwalay mo yung mga economic managers, wag mong ilagay dyan yung politiko. Kaya makikita natin sa mga sinasabi ni Tatay Digong, bakit matagumpay yung kanyang pamamahala. Alam niya eh. Alam niya yung diskarte. Economic managers, hindi dapat dyan politiko. Kaya yung mga economic managers niya, hindi politiko. O ikalawa, hindi niya nabanggit. Pag yung mga ginawa ni Pangulo, pero nababanggit niya noon, way back, ang pananaw ni Pangulong Duterte, pag kinakailangan ng mabilisang aksyon, ilagay mo dyan mga general. Sanay yan sanay magplano, mabilisan ng aksyon. O kaya kita nyo, wala tayong problema nun sa mga, dito sa mga ganito, yung mga saving lives, ang tawag dyan, mga rescue operation, kasi namamahala mga general. Yun po yun. No, maganda po yung mga sinasabi ni Pangulong Duterte. Kaya talagang yung utak, maaaring yung katawan ni Pangulong Duterte bumibigay. Hindi na siya kasing lakas ng dati. Pero yung utak, mahirap tawaran yun. Paupuin mo at pagkwentuhin mo, talagang marami kang matututunan kahit ngayon. Kahit ngayon. Walang political will. Correct. Sisihin si Bangag. Yes, prevention ng preparedness, which is the BBM government lack, palpak talaga. Pati sa actual implementation, saan ka nakakita? Nagkinukuyog ka ng mga tao. Hindi naman kampanya yan. Flood lang ang natapos, yung control di pa tapos. May baha sa isang taon pa matatapos yung control. Sir Vance, pumasok na po ang bagong low pressure. Inaasahan daw na magiging bagyo ito.
Pag masusundan niya, yari. Alam niyo po, takantaka ako, nasa BGC ako ngayon. Takantaka po ako dito, parang wala pong bagyo. Hindi na dumihan yung mga kalsada namin. Alam niyo yun? Yung pag may plano talaga na drainage system, malalaking building po yung mga narito. Hindi lang po siguro sa taas eh. Hindi lang, kung elevated siguro, pero hindi. Ako naniniwala ko na yung drainage system talaga. Sir Bads, pumasok na po yan. Si Tatay Digong 3 days before, yung bagyo, may task force meeting na siya. Si BBM on the spot ng bagyo, doon pa lang nagpapamiting. On other hand, ang OVP namimigay ng mga essentials. Kaya nga sabi ni Tatay Digong, di ba? Panay forma lang yan, yung kantsaw niya kay Leni Robredo. Hindi ka po pwede na sa actual ka na, tsaka ka lang, magandang pakinggan yun, optics yun eh, di ba? Pupunta si Leni doon, abalahin yung mga nagtatrabaho. Siyempre, magpapaabala yun, Vice President ka eh. Correct. Kawawa yung mga tao, Boss Buds, humahabol sa pagkain, di ba? Parang dayok-yok ang ginagawa ng gobyerno sa tao. Mantalang kay Tatay Digong nakapila, no? Sarap bigyan ng mag-asawang sampal silagman. Bautista, privatization muna ang EDSA. Pang-apat na sisi, nasan si BP? Unang-una nga yan ng mga dilawan eh. Yung mga dilawan po, hindi sinisisi si BBM. Mahiya naman kayo. No? Si BP Sara. Baka dyan sa BGC yung 5,400 na binanggit ni BBM, Boss Bats. Lagi ka namang favor kay Mang Kanor. Gentleman agreement sa China, favor ka Mang Kanor. Yung 51 billion na binigay kay Pulong sa panahon ng pandemic, favor ka pa rin. Hindi po binigay yun. DPWH po yun. Budget po yun ng DPWH. Dapat research kayo. Magpakita kayo. Ang dami nyo sa gobyerno eh. Ipakita ninyo na Pulong Duterte, budget niya yan sa Congress. Pinapakita nyo, budget ng Congress, ng congressional, budget yan ng district ni Pulong. Pero ang pinapakita nyong papel, DPWH project. Alam nyo yun? DPWH yan lahat. Hindi mo alam, no? Mahilig ka kasing maniwala sa chismis, eh. DPWH, under po yan ng presidente. Yung 51 billion na hinahanap mo, mahilig kayo lahat yan ng buong taon yan bilang congressman ni Pulong. Ilang taong congressman si Pulong, ganun. Ngayon, eto po, buong Pilipinas, 450 billion, hindi mo hanapin. For your information, nakipagkasundo na po yung presidente ngayon, yung ating gobyerno ngayon, sa China ulit. I-update mo naman sarili mo. Hindi yun lagi ka lang Duterte. Masama makipagkasundo sa China. O di sabihan mo si BBM, bakit ka nakipagkasundo? Diplomatic po yun eh. Yun po pinakamagandang gawin ng isang bansa. Makipagkasundo. Pag mahina utak mo, talagang lahat apektado ka ng pro-China, anti-pro-China, anti-China. Yan talaga sasabihin mo. Di sabihin mo yan kay BBM, bakit kayo nakipagkasundo, Mr. President? Di ba anti-China tayo? Kinain na sinukab ng balita kay Boying Remulla. Hindi ko po alam kung ano yung gusto niyo itanong. Bakit walang relief goods from other countries? Jean Estaris. Baka hindi naman po kasi super typhoon. Actually, baba agad eh, di ba? Bumaba agad eh. Anong masabi niyo naman sa baha ng China? Ano po bang pakialam natin? Sarili nga natin baha, wala tayong masabi. Hindi ko maintindihan 'tong mga anti-China, no? Hindi ko kayo maintindihan.
Baha nga natin, di natin kayang lutasin, makikiproblema pa tayo sa baha ng China. Kulang kayo. Alam nyo, maging realistic na po tayo. Yung China, mayamang bansa yan. No? Mas mayaman pa, kung tutuusin niya, mas marami pang pera sa US yan. Nakikipagkaibigan sana tayo sa lahat ng mga bansa. Hindi yung naghahanap tayo ng away. Bakit ba natin kinakailangang awayin yan? Dahil kiniklaim din nila yung kiniklaim natin? Ba't hindi natin awayin yung Vietnam? Kiniklaim din nila. O yung Malaysia. Puta, Sabang nga atin yan. Hindi natin kunin. Ang problema kasi hindi ko maintindihan Masyado kayong affected ng mga antay-antay nyo. Maging pro-Pilipino tayo, unahin natin yung Pilipinas. Buti na lang hindi pikon yan. Buti na lang iba yung China, yung mentalidad nila kumita, magnegosyo. Ay Sir Bads, bakit BP Sara Inday Sara Duterte hanap nila? Pulawing PBBM ang presidente. Hello. God bless po. Sabi ni Shekay. Tama po kayo, Bads. Ang sabi ni BBM, yung EDCA daw tutulong. Sabi niya lang yun. Alam naman natin lahat yung purpose ng EDCA. Para hindi lang tayo ganun tumutol noon. Ngayon, kitang-kita na natin, hindi naman tumutulong yung mga yan. Buong mundo binabaha. Baan man sila, may kakayahan sila, di sila magugutom, marami silang makain. Hindi super typhoon pero lubog na lubog ang Maynila. Drawing lang ba yung 5,500 na flood control program ni Bangag? Yan nga po dapat nilang imbestigahan. Kasi pinagmalaki niyan, hindi naman po atin yan Bakit nga po isisisi sa Duterte? Ngayon po bumaba, doon po ako hindi na mahiwagaan no? Tigilan nyo na, ang point ko, magsimula tayo ng paako nyo naman kaya wala na maniniwala sa inyo Hindi na kayo dapat iboto. Kayo pong mga botante na nakikinig ngayon. Kung lahat ng problema ngayon sa Pilipinas, 2024 na, 2025 hanggang 2028, isisisi kay Duterte na naging presidente from 2016 to 2022, huwag nyo na pong iboto lahat ng mga kakampi niyan. Kasi wala pong mangyayari. Paano nila lutasin yung problemang hindi nila inaako? Ngayon, mag-eleksyon na naman, iboboto nyo na naman dahil mga sikat yung kakampi nila. Iboboto nyo na naman sila. Tapos aangal kayo. Bakit ganito nangyayari? Binoboto nyo pa rin sila Iboto nyo yung mga kakampi ni Duterte. Lahat ng kakampi ni Duterte. Kasi lahat ng Duterte, kaya ni Duterte hawakan. Puwera si Tol. Tol, kumusta na mga mangga dyan, Tol? Basura ka namin, Tol. Mangga, Tol. Sarap ba? Ano ba paborito mo mangga, Tol? Hinog o hilaw? Tol, ikaw ang numero 1 mangga, Tol. Galing mo, Tol. Nung panahon kasi ni FPRRD, Sir, Bad, sisipagin kang tumulong kasi nagsusumikap ang government na maging maayos ang Pinas. Ngayon, paano kasi sipagin sa government sobrang garapal sa korupsyon? Tapos sasaluhin nyo lang sa propaganda lahat. Magpo-propaganda lang kayo. Paano naman yung 51 billion? O, kita nyo, yan pa rin ang pinag-uusapan niya. Flood control ng Davao. DPWH din po yun. Under po ng presidente lahat ng DPWH. 51 billion ng Davao. Bakit yung Davao? Binabaha pa rin. 51 billion ng Davao. 450 po ng DPWH. Kasama na po yan lahat. Yun na nga yung sinasabi ko. Kasasabi ko lang. Wala ba talaga kayong gagawin? Kayong mga supporter ni BBM, kundi isisi lang sa Duterte lahat. Bumaba sa Metro Manila, isisisi nyo pa rin yung budget pa rin ng Davao. Ano koneksyon ng budget ng Davao sa Metro Manila?
Binaha ang Metro Manila. Pinagmalaki ni Marcos, may 5,500 flood control program. Ang CCC, ay kaya naman yung 51 billion ng Davao. Bakit hindi tayo pinamahaginan yan dito sa Metro Manila? Kung dito sa Metro Manila, eh di dapat hindi tayo binaha. Kasasabi ko lang eh, di ba? Kasasabi ko lang, tigilan nyo na yung paninisi sa mga Duterte, magtrabaho kanyo yung Pangulo nyo. Kami ba nanisi kami? Dinatnan ni Duterte yan, daming adik eh. Anong ginawa ni Duterte? Dinatnan ko na yung maraming adik eh. Ano magagawa ko? Mga adik mga tao sa Pilipinas, wala akong magagawa. Sinabi niya ba yun? Nagsalita ba siya ng ganun?